At eto na nga, pusuan na natin to. Kim Chiu nahulaan ng Feng Shui. Ng Feng Shui Master. Feng Shui Master na mananakawan. Viral ang video ni Kim nang kumonsulta ito sa Feng Shui Master na pinag-ingat siya sa mga problema. Nilabas ang video last year at sa mga posible umanong harapin ni Kim ay trust issue at kasama dyan ang kanyang syupateng bang. Oo, pero ano na yan, pag-usapan na natin. Pag-usapan na lang natin yung talagang pag-boost ng emosyon ng Kim Paulanchang kahapon. Ako nagpapasalamat personally sa mga nag-message, sa mga nag-comments, lalo sa ex, sila Carlos Miguel. Talagang, sina Carlos Miguel. Talagang nakarelate talaga. Napakaraming nakarelate. Nasa 12.k na yata tayo. 25-something K na tayo. Yun, hindi po plinano yun ha. Kasi nga syempre alam nyo naman, pagdating sa mga taong naapi at nagsisikap ng bonggang-bongga, mababa po ang loob namin, mababa ang luha po namin, mababang emosyon namin pagdating sa ganyan. At yun nga, tama lang naman na ipagdasal natin si Kim na, pero kaya naman yan ni Kim eh. Kaya ni Kim yan kapag ka nasa maraming tao siya, pag nasa trabaho siya. Pero kapag ka mag-isa lang siya, I'm sure si Kim nalulungkot, natutulala kung bakit nangyari ito sa kanya. Correct. Pero ganun talaga, sinusubok lang talaga si Kim ng Diyos kung hanggang saan ang kanyang pagtitimpi, ang tibay at tatag niya sa buhay. Dahil siguro binigay na to, eto na lang ibibigay ko sa iyo, Kim. Di ba? Ito na lang ibibigay ko sa iyo kaysa naman pagdaanan mo pa yung mas malaki. Eto na yon. Pero ang dami ng pinagdaanan ni Kim eh. Mula pala sa family niya, di ba? Sa parents niya. Ang haba na ng pinagdaanan, pati nga yung nangyari sa kanya noon, di ba? Kumbaga, ang daming challenges sa buhay na napagwawagian niya naman. Siguro isa to sa pinakamabigat na challenge talaga sa kanya. Yung kay ano. Kasi na-experience na rin naman niya yung... Yung medyo, Ang gusto ko lang isipin I'm sure ito rin iisip nyo, pagkatapos nito at posibleng merong mas maganda at mas malaking blessings ang matatanggap ni Kim. Kasi syempre, di ba sabi nga, at the end of the storm, there's a rainbow. There's a rainbow always. Kumbaga, there's light at the end of the tunnel. May liwanag sa dulo. Gano'n. Pero yung tunnel kasi may ilaw eh. Ayoko naman dumaan sa gano'n. Takot kasi baka mamaya, iba yung nakikita mong liwanag. Oo, pero tika muna, gusto ko lang talagang magpaumanhin, mag-apologize. Gusto ko talaga magpa-apologize sa mga nasabi ko laban kay Lakam. Humingi ako ng paumanhin kay Lakam, humingi din ako ng paumanhin sa mga kaibigan, sa mga malalapit kay Lakam at kay Kim na rin mismo kasi nga nasabi ko rin nasusuklam ako sa kanya. Oo nga. Na-realize ko na wala akong karapatan na magsalita, na magbato ng mga masakit na salita kay Lakam. Unang-una, hindi kami close, hindi ko siya kilala. Sa bugsulan ng damdamin ko kahapon, wala ako ibang nasabi. Kasi nga siyempre, pag ikaw ay emosyonal, marami kang hindi naiisip eh. Diba? Yung mga ganon. Kaya humingi ako ng paumanhin, ng pasensya, ng apology kay Lakam, kay Kim, at doon sa mga, katulad sinabi ko sa mga kaibigan at kapanalig ni Lakam. Pasensya na po, sorry. Ang dapat na nasabi ko talaga ay disappointed ako. Masama ang loob ko para kay Kim. Yun naman talaga. So, yun. Kasi hindi rin ako nakatulog kagabi. Hindi ka kakaisip sa ganun. Kung nga bakit ko ba nasabi. Kasi palagi ko pinapanood. Actually, nagmarka sa akin yun. Nung pinanood ko yun nung gabi, sabi ko, ay may nasabi pala si Ray na ganito. Lumusot pala yung ganun sa'yo. Pero ako naman, naintindihan ko, parang outburst of emotions eh. Yung nadala ka sa pakiramdam at that time. Kaya nga, at wag nyo nang, ano tawag dito, wag nyo akong tularan na nagsasalita ng mga masakit na. Dapat isipin nyo muna kumakasakit. Kasi siyempre, may pinagdadaanan na rin sila, Cam, though hindi naman natin kinukonsinti rin kung anong ginawa nila, Cam, pero nasa legal na yan eh. Magkakaroon pa yan ng debate, maglalabasan ng mga resibo, at sa ngayon ay dapat ang mag-focus na lang tayo na
suportahan na lang natin si Kim. Correct. Yung Yun mga nga, ganon. mas tama yun, mas mag-focus sa pagsuporta kay Kim, pagdarasal para kay Kim. Yun naman ang nababasa natin. Nababasa at this time. natin. Kasi ako talaga, syempre, medyo hati yung emosyon ko. Kung tutusin, maraming beses ko nang nakakaharap na interview si Kim, pero maraming beses din sila Cam. Oo nga. Dahil nga, napakabait din naman niya Mabait sa naman talaga. mga nakakasama niya. Hindi Basta sabi ko naririnig parang, natin. ang impression ko talaga sa kanya ay very supportive na ate, na talagang gagawin, magsasacrifice para sa kanyang mga kapatid. So parang yun lang ang naging point ko kahapon. Parang nanibago ako na iba ba yung lakam na na-meet ko noon sa lakam na nangyayari, na sinasabi. Ngayon, but anyways, tama ka doon. Wag na tayong mag-tolerate ng hate. Wag tayong mag-encourage ng pagkamuhi sa ibang Correct. tao. At ako every time na napanood ko yung segment na yon na kung saan naging emotional tayo, naiyak pa rin ako kasi naisip ko talaga namang nakakalungkot naman talaga yung nangyari kay Kim. Kasi yung kinikita natin, 'di ba? Tayo na bawat sentimo ng kinikita po natin ay napakahalaga kasi yun ay galing sa ating pinagpaguran, sa ating pawis, puyat, Yes. yung kakainin, yung ibibili na nga lang natin para sa sarili natin, iniipon pa natin to save para sa ating kinabukasan. Though malaki naman ang kinikita ni Kim, pero kita niyo naman ang investment yung investment ng niyang kalusugan na nilalaan niya para lang makapag-ipon. Pero yun, again, yes. Sorry talaga. Humingi po ako ng pauminat at apology. Oo nga. Sana nga hindi pa to napanood dung kaibigan namin na ni Kami. Makatawagan niya ako tapos pakiusapan niya. Sabi mo naman kay Ray, wag siya mamuhi. Oo, wag na, hindi na. Loves na lang tayo dahil malapit ng Pasko at alam nating sasay tayo sa Kim Paulandia. Kim Chiu na hulaan ng Feng Shui Master na mananakawan ay tiyak na nakakagulo at nakabahala para sa kanyang mga tagahanga, lalo na sa mga sumusunod sa kanyang buhay at career. Sa kulturang Asyano, partikular sa China at Pilipinas, ang Feng Shui ay isang seryosong paraan ng pagbibigay payo sa buhay, kayamanan, at kapalaran. Maraming tao ang naniniwala na ang ganitong mga hula ay hindi basta-basta biro. Maari itong magsilbing babala para sa tao na mag-ingat sa kanyang paligid, sa kanyang ari-arian, at sa mga taong malalapit sa kanya. Kung titingnan ang sitwasyon mula sa praktikal na pananaw, ang ganitong hula ay maaring nagbunga ng pag-iingat at mas maingat na pamuhay ni Kim Chiu. Maaring dagdagan niya ang seguridad sa kanyang bahay, mas bantayan ang kanyang mga gamit, at maging mas maingat sa mga taong ipinagkakatiwalaan niya. Sa kabilang banda, para sa publiko at fans, maaring magdulot ito ng takokot o labis na pagpapahalaga sa mga superstisyon, lalo na kung hindi na balanse sa lohikal na pag-iisip. Sa mas malalim na konteksto, ang hula ng Feng Shui Master ay maaring simbolo rin ng mga hamon at panganib na darating sa buhay ni Kim Chiu, na maaring hindi literal na nakawan kundi mga pagsubok sa kanyang karera o personal na buhay. Para sa fans at media, mahalaga ring tingnan ang ganitong hula bilang isang paalala, maging maingat, huwag basta-basta magtiwala at protektahan ang sarili at ari-arian. Maari rin itong magbukas ng diskusyon tungkol sa epekto ng superstisyon sa mga celebrities at kung paano ito nakaapekto sa kanilang mental health at public image. Ang balitang ito ay naglalaman ng halo ng kultura, pananampalataya at entertainment news na kadalasan ay mabilis kumalat at nagiging trending sa social media. Ang balitang ito ay tiyak na nakakaalarmo hindi lamang kay Kim Chiu, kundi pati na rin sa kanyang mga tagahanga. Sa kulturang Asyano, lalo na sa mga naniniwala sa Feng Shui, ang ganitong hula ay hindi basta-basta pinapansin. Itinuturing itong babala na dapat paghandaan at pag-isipan ng mabuti. Kung titingnan natin sa positibong pananaw, maaring maging dahilan ito para maging mas maingat si Kim sa kanyang mga desisyon, sa kanyang kaligtasan, at sa seguridad ng kanyang tahanan at personal na ari-arian. Ang hula ng Feng Shui Master ay hindi lamang basta prediksyon ng nakawan, kundi maaring simbolo rin ng mga paparating na pagsubok o hamon sa buhay ni Kim Chiu. Marahil ito ay paalala na maging mapagmatsyag sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, maging maingat sa paligid, at patuloy na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, ang hula ay nagiging inspirasyon para sa pag-iingat at pagpaplano, hindi lang takot. Para sa mga fans, ang balitang ito ay maaring magdulot ng halo-halong damdamin, kaba, pangamba, at siyempre, pagnanais na protektahan si Kim sa anumang paraan. Ang ganitong sitwasyon
ay nagpapakita rin kung paano ang superstisyon at kultura ay patuloy na nakakaapekto sa mga public figures sa Pilipinas. Hindi lang sa personal nilang buhay, kundi pati na rin sa kanilang public image. Sa pangkalahatan, kahit nakatatakot pakinggan ang ganitong prediksyon, maaari rin itong maging oportunidad para kay Kim Chiu at sa kanyang mga tagahanga na maging mas alerto, mapagmatsyag at handa sa anumang maaring dumating. Ito rin ay paalala sa lahat na minsan ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari, kaya mahalaga ang maingat at mahinahong pamumuhay. Sa balitang Kim Chiu na hulaan ng Feng Shui Master na mananakawan, masasabi kong ito ay isang tipikal na halimbawa kung paano pinagsasama ang kultura, superstisyon at entertainment news sa Pilipinas. Una, mahalagang tandaan na ang ganitong hula ay bahagi ng paniniwala sa Feng Shui, isang tradisyonal na paraan ng pagbibigay gabay sa buhay at kapalaran. Maraming tao, lalo na sa Asia, ang naniniwala rito at itinuturing itong babala para maging maingat sa mga personal na desisyon, kaligtasan at ari-arian. Sa kaso ni Kim Chiu, maaring magsilbing paalala ito para mas protektahan ang sarili at maging alerto sa paligid. Pangalawa, bilang public figure, natural lang na bilis kumalat ang ganitong balita sa social media at media outlets. Para sa fans, maaring magdulot ito ng kaba o concern, ngunit sa kabilang banda, maaari rin itong magpatibay ng suporta at pagmamalasakit sa kanya. Sa kabuuan, ang balita ay nagpapakita kung paano ang superstisyon at prediksyon ay nagiging bahagi ng discourse sa entertainment world, na nagiging daan para pag-usapan ng seguridad, kaligtasan, at pagiging maingat, hindi lang ng celebrity, kundi pati ng publiko rin. Bukod sa mismong hula ng Feng Shui Master, may ilang aspeto pa na pwede idagdag sa balitang ito para mas malinaw ang konteksto at epekto. 1. Pagsusuri sa paniniwala at kultura. Makakatulong kung ipapaliwanag na sa kulturang Asyano, partikular sa mga Filipino na may interes sa Feng Shui, ang ganitong hula ay hindi basta-basta biro. Maraming tao ang naniniwala na ito ay babala na dapat paghandaan, kaya pwede rin itong maging aral sa pagiging maingat sa kaligtasan at ari-arian. 2. Practical na hakbang. Maaring idagdag ang mga posibleng hakbang na ginagawa ni Kim Chiu bilang proteksyon, tulad ng pagdagdag ng security measures sa bahay, mas maingat sa paligid, o pagbigay ng awareness sa kanyang mga staff at pamilya. 3. Epekto sa fans at media. Ang ganitong balita ay natural na nakakaapekto sa mga fans na maaring mag-alala o magpakita ng suporta sa kanya. Maari ring idagdag kung paano kumalat ang balita sa social media at kung paano ito nagiging trending topic. 4. Simbolikong kahulugan. Hindi literal na nakawan ang ibig sabihin. Pwede rin itong simbolo ng paparating na pagsubok sa personal o professional life ni Kim Chiu. Ito'y nagiging paalala na maging alerto at handa sa anumang sitwasyon. 5. Pangmatagalang perspektibo. Maaring idagdag na kahit scary pakinggan, ang ganitong prediksyon ay pwede ring magsilbing positibong paalala para sa pagiging maingat, responsible at proactive sa buhay.